Sabi ko, kung saan mo iniwan ang mga sisi mo, kinakailangan doon mo balikan at liliman mo para bumalik sa amin ang init ng katawan mo. Sabi ko ganon. Anak, ang motherland ang naghintay sa iyo. Anak, lumaki na ba yung brilliant na binigay ko sa iyo? Lumaki na ba yung brilliant na binigay ko sa iyo? Ina, nawala po eh. Ay, anak, mahalaga yun. Hindi kailangan mawala yan. Nasa iyo, nakakabit sa iyo yan. Sabi niya sa akin, akala ko material. Dahil binigyan ako ng material na brilyante. Pero nawala, yung material na yun, nawala ko. Lumaki na ang kaalaman ko dito sa sa pamagitan ni Amang Adan, ilang siglo ang nakakaraan. Wala sana tayo na mga generation ngayon, 75 generation, kung tunay na napatay nila si Adan. Ngunit siya makapangyarihan. Humingi siya ng tulong at awa sa sarili niya. Patawarin mo sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Bagkos ang sabi ni Ama Martiniano sa akin, ang kwento ni Kristo at kwento ni Rizal, iisa yang kwento na yan. Kwento ni Ama Adan. Si Kristo, dahil nakasapatos na, ginawa na lang Kristo, nakasapatos na siya eh. Pagkatapos hindi pa nila alam kung papaano si Kristo nabuhay dito sa mundo. Ipinanganak raw ng isang babae na hindi sinagi ng lalaki. Mayroon bang ganon? Sabi kong ganon. Mayroon bang ganon? Walang ganon. Dahil pag hindi nakipagsiping yung babae sa isang lalaki, kailanman hindi mabubuo yan. Kaya doon nagmula ang silos eh. Doon nagmula ang silos, bakit nagbuntis ang asawa ko na hindi ko naman gilaraw? Doon nagmula ang silos. Noong nagsimula ng silos, silosan na yan. Hanggang generation to generation na. Nagkaroon na ng mga silos yan. Kaya pala ako si Eladio Paquirento, tubo ng Surigao del Norte. Nakapangasawa sa Ilocandian dito sa Tumawini. Nanirahan ako dito sa taga ng Wini na 44 years. Pagkatapos by 2011 nag-migrate kami ng asawa ko doon sa Canada. Nagdaga ako doon ng ilang siglo din. Akala ko na ngayon na pipitas na lang ako. Yung pala may balakad pa rin sa pipitasin ko. Jaga lang, sabi ko ganun. Huwag kang magpanik, may Diyos pa nakakalam. Kaya kayong mga kapatid na nakiusi-uso sa aming Facebook Live, tantuhin muna ninyo ang inyong mga salita, isipin ninyo kung ano ang ibigkas ninyo. Hindi yung basta-basta na magbato kayo na ang magbato at hindi ninyo alam ang buod ng katotohanan. Dahil dito ngayon, sinasabi na namin ang katotohanan sapagkat kami ang nagpapatotoo at magpatunay. Tumayo kami, ang sabi ni Ama, magsimula na kayo sa inyong mga gawain. Anong gagawin namin? Express ninyo ang Word of God. Paano namin patunayan? Paano namin papatunayan? Gayon, ikaw na master namin, ina. Ikaw na master namin, Ama, ikaw na master namin na wala ka sa aming paningin. Anong patunay namin na may buhay na walang hanggan? Mapatunayan yan sa pamamagitan ninyo kung kayo ay hindi maglusolos.
Pero pag naglusulos kayo, ang isipin ninyo kung kilala ninyo ako, kilala ko kayo. Sabi nga nun. Kahit isang butil na lang na maliit doon sa butil ng mustasa, kung alam ninyo ako, kilala kita. Mabubuhay ka, tumayo ka. Ang hirap ng katawan mo ay nasa iyo lang, dahil sa iyo. Hindi mo ako pinapakinggan. Sabi nga. Oh, dahil sa tigas. Hindi ko sobrang. Hindi mo ako ginigitna. Yun ang sinabi ni Ama. Mula noon, sabi ko ganun. Ang sabi ni Ama sa akin, kung masundan mo ang apa ko, iba-iba ka sa lahat nila lang. Sabi ko, jakpati, jakita. Jakpati, jakita. Maraming pinakita si Ama sa akin, walang nagwi-witness. Walang nagwi-witness. Noon last na pinakita niya sa akin, talaga aburido ako. Aburido ako sa pamasahe namin pag-uwi. Pero may 300 pa ako sa pitaka. Binunot yun 100 para project natin. Nandun si Sister Estela na nakaharap ko. Ngayon sabi, wag na, sabi ni Ama, wag na. Ang kasalanan ko lang, hindi ko kagad pinasok sa pitaka yung tira na yun. Hawak-hawak ko pa. Nung nilingon ako ni Ama, hawak-hawak ko pa yung pira na 100. Tinampal ako. Nung tinampal ako, tumawa si Sister Estela sa akin. Sabi ko, wala naman sakit, sabi ko gano'n. Niyakap ko si Ama, hinalikan ko. Sabi ko, patawad. Patawad na kung kasalanan ko yung nagawa ko. Ba't ganun ka? Sabi nga sa akin. Ikaw na nasaktan, ikaw pa hingi ng patawad. Dapat magalit ka sa akin, sabi ni Ama. Mayan ang turo mo pa kumbaba. Sabi ko, madagdagan mo. Sabay yapos ko sa kanya. Inalik-halikan ko. Idagdagan mo pera ko, Ma. Hindi ako magdagdag. Siya, sabi nga nun. Siya magdagdag. Sabi ko sa akin, akalain mo, magkaroon ng laman bulsa ko. 1,500 pa. Sobrang problema ko sa pamasahe. 5 tao ang pamasahean ko. Ha? Sobra-sobra pa. Pag hiniling mo, click open lang. Pag hiniling mo, walang kahirap-hirap katulad sa sakit ng ating mga katawan. Butas na ang bitoka ko, sabi ng doktor. Sabi ko, Ama, ayoko na mabuksan ang bitoka ko. Itong tiyan ko. Pag nabuksan, ano na yan, mas laking sugat. Miracle. Kinabukasan, sinalang ako sa scanner. Naglunit yung butas ng bitoka ko. Hindi natuloy ang operasyon. Hindi natuloy ang operasyon. Kaya insitan lang, pag hiniling mo. Pag hiniling mo. Huwag ka lang mawala ng pag-asa. Kaya dito kami nagpapatunay, mga kapatid ko. Tayong lahat ay magkapatid. Isang pinagmula natin, dangan lang, magkaibang apelido natin dahil sa ginawa ng mga prili sa atin. Dahil noon, basta Juan. Basta Ladyo. Marami magkaparehas. Kaya binigyan nila ng apelido. Nung binigyan nila ng apelido, o si Juan na ganito, alam na nila kung sino si Juan na huliin nila. Ngayon, dumaan ang mga panahon. Maraming panahon na dumaan sa buhay natin. Ang akala ko noon, sabi ko, hindi ko naman pinagpaguran ang katawan ko. Pinagpaguran na nanay at tatay ko. Bahala ka na katawan, sabi ko gano'n. Nung nagsaper na ako, wala na sila nanay. Wala sila nanay at sa tatay ko matutulong sa akin. Sabi ko, Diyos ko, tulungan mo ako, huwag mo ko babayaan. Siya din ang sa atin. Siya din ang gabay sa atin. Dahil siya laging na kasama natin, katunghay natin. Yan ay walang nakakaalam na siya ay kasama-kasama natin sa bawat lakad natin. Ang sinasabi dun sa
What is God? God is love, sabi lang ng pare. Hindi naman nasasabi kung ano ang love ng pare, ng Diyos sa atin. Oh, ano ba ang love ng Diyos sa atin? Hindi nila maiano yan, hindi nila maipaliwanag. Basta God is love, yun lang. Dito naman sa atin, God is love, life, and life. Itong tatlo na ito. Dahil kahit nandyan yung buhay, pag-ibig, kung walang umiibig, hindi tayo mabubuo. Dahil sa pag-ibigan nila, nabuo tayo. Naging instrumento ang mga magulang natin. Instrumento sila. Kaya nagkaroon ng supling. Nung nagkaroon ng supling, nag-isip na rin sila kung paano nila bigyan ng magandang kinabukasan, sabi ganon. Pero kinatamad. Kinatamad ang binigay. Dahil doon sa ibibigay natin na magandang kinabukasan, kinatamaran pagkatapos yung paang pag ano nila sa atin na parang sasagutin tayo na ano dahil sila nakapag-aral sila. Tayo hindi tayo nakapag-aral. O sino ka lang? Mas mataas ang pinag-aralan ko kaysa iyo, sabi nga no. Saan ka nagmula? Mula ka sa akin. Mas mataas ang ano ko dahil ikaw anak ka lang. Anak ka lang, sabi ko gano'n. Ngayon baliktad na. Sila na naging tatay, sila na naging nanay. Kaya baliktad na. Baliktad na ang panahon ngayon. Nasa new era na tayo kasi kaya lahat ng mga ano ngayon, wala nang ano. Inong araw, tingin lang ng isang ama sa anak. Ano na yan, alis na yan kagad yan. Pag wala na yung bisita, sigurado, halika dito. Lord, sabi kinakailan, Lord ka doon sa harapan niya. Pag hindi ka lumuhod, ay maraming palaw. Maraming palaw. Pero ngayon, pag tinignan mo yun mga bata ngayon, kaya nandun yung anak ko na lalaki, binabantayan niya yung anak niya dahil pag dinala na niya dito, naku, yan na nga, bulong-bulong na yan. Wala siyang magawa sa kaya, tawagan mo lang kung papa kung ready na siya. Okay, tatawagan kita, sabi ko nga sana mag-ano ang pongpo. Kaya sa inyo mga kapatid na nanonood sa viewers, sa ano namin, live namin, isipin ninyo bago kayo mag-comment. Isipin ninyo. Ito ay hindi pangluloko kung hindi kayo ang mag-improve din balang araw. Dahil gusto namin marami tayong mabubuhay dito sa ibabaw ng mundo. Dahil ang dala ng katuruan na ito ay buhay na walang hanggan. Kahit anong sakripisyo ng katawan natin, kung alam natin siya, kilala din tayo. Yung mga doktor na yan, nakikihati lang sa kayamanan natin. Kahit hindi pa masyado riske, kinakailangan ano na nila sa riske para maubos yung pera mo. Para ano, maubos kaya yung doktor ko dito sa Pilipinas. Mabuti at hindi ka pa na dialysis. Sabi ko, ayoko magpa-dialysis, Dok. Sabi ko gano'n. Kung makuha pa lang sa tabletas na lang. Kahit magkasala ako, basta sa tabletas pa lang. Nasa World of Science pa lang ako. Pero pag biniyak ng ano, sabi, puputulin pa ako, magbayad pa ako. Tanggalin mata ko, magbabayad pa ako, papayag ka ba kung gano'n? Huwag na. Huwag na. Siya na lang ang maghusga. Siya na lang maghusga. Kung ikaw ay tatagal dito sa baba ng lupa, kung ikaw ay ang kondisyon is dito na wag lang aalis ang aircon sa katawan natin, yan ang mahalaga. Dahil itong aircon na ito, pag umalis na sa katawan natin, ayaw na sa iyo dahil sobra ka na. Sobra na ang ano mo. Sinungaling, lahat na ng ano, inaano mo, ina-adapt mo. Kaya, Ama, nandito kami. Salamat sa paggabay mo sa amin.
Ah, hindi ako masyadong kapag ano ng maraming salita dahil marami pang mga kapatid gusto ano. Eh, dagdagan ko na lang ang kanta. Ang kanta na ito ay ano din, mensahe din. Kaya lang wala yun to, isang mata ko. Reading glass naman yung meron. Ah, Reading glass din mo yun. Magkakaiba. Reading glass. Grado.